Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba sobrang nanlumo itong si Senator Riza Hontiveros sa Senado na ito na si Hontiveros dahil nga sa matinding pagbubulgar sa kanya nitong si self-proclaimed Son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy. Tila ba ang mga smuggle na mga armas na kanyang ipapamamigay sana sa mga kalaban ng bayan na makakaliwang grupo ay tila ba natimbog ng mga kapulisan dahil nga muna ay nalaman na mayroon na namang kabalbalan na ginagawa itong si virus ng Senado na ito. Buti na lang umano ay nalaman na mga ng maaga upang maaksyonan agad at mahuli ng maaga. Wala nang takas itong si multivirus na ito at tuluyan na nangang makukulong at hihimas ng malamig na rehas sa Bilibid Prison mula sa Muntinlupa. Well, hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, resign, kuting ng norte. Mga taong bayan kailangan ng mag-withdrawal of support kay PBBM because of public trust. Wala nang tiwala ang mga mamamayang sa mga nangyayari sa gobyernong ito. No to war, God save the Filipino people at mga minamahal nating bayan Pilipinas. Grabe naman si Riza, hindi sa karespeto na maging senador, pati justice kinukuha niya posisyon nila. Sa ginagawa nyo, may kapalit yan galing sa langit. Si Saint Michael nakabantay sa inyo. Mula ng, mula ng tatay si Digong naging president, hindi na ako nanood ng mainstream media. Mga political vloggers, DDS ako nanood. Lahat sila iniikutan ko panoorin, lalo na dito kay Palangga Maharlika. Matagal na akong subscriber niya. Marami kang malalaman sa kanya. Mayroon bang gentleman's agreement between countries na maging valid pagdating ng kapalit na administrasyon? Bakit hindi maintindihan ng ibang mambabatas ang Pinas? Sana ituloy na natin ang Mindanao Republic. Ayokong mahawa sa mga Filipinong mga kawatan, kaya naming mabuhay ng mga taga Mindanao kung hihiwalay kami sa inyo mga Pilipinong alipin sa pera. Kaya hindi na po ako nanonood ng mainstream media kasi makabangag tambaluslot admin sa YouTube na lang ako nanonood. Lahat ng DDS vlogger sa kanila ako nanonood. Sa iyo, Riza, hindi na kailangan ng warrant. Ang kailangan mo lubid at bangko. Yan ang huli mong pupuntahan at yan ang magiging desisyon mo sa sarili mo. Huwag kang sip-sip kay VP. Susuntukin ka. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Country sovereignty in the gentleman's agreement with China. Tatingnan nyo ho ba kung yung agreement pabor sa China, papayag po ba tong China hindi ilagay in paper yan? Sa tingin nyo ho ba yung mga general na gabinete ni Tatay Digong kung sakaling nabasa nila yung gentleman's agreement na yan at kung saan ibinibenta itong sovereignty ng ating bansa nitong si Tatay Digong, hindi ho aalma ang AFP, hindi ho aalma yung mga general na gabinete ni Tatay Digong. Gamitin nyo lang ho yung inyong mga sentido komon. My goodness. Kung kayo naniniwala kayo na mayroong gentleman's agreement at secret agreement itong si Tatay Dig sa China, talagang mga hanggang ngayon nasa ilalim pa rin kayo ng kapangyarihan ng pambubudol ni Marcos Jr. First of all, who in his right mind would sell our sovereignty? Sino? Sino? Tanungin natin si Trillanes. Palagay ko naman, no president will do that. Hindi naman siguro para ibenta ni Pangulo Duterte yung ating sovereignty sa China. I don't think that will happen. Pero yung mga dilawan, yung mainstream media, convincing ho sila. Maya't maya ho, yun ho ang laman ng kanilang mga pahayagan at mga feeds. O ito, pakinggan nyo ho ito. Pakinggan nyo ho itong banat nitong the bad one. The bad one ho yan, di the good one yan. Mahinang klase ho itong si JB.
Hindi niya ho nakuha yung style nitong si Erap Estrada at itong kuya niyang si Senator Jinggoy. Mahinang klase itong ano na to, itong si JV Erso. The PRP Sierra Madre is the landmark of our territorial waters. Sige. It was grounded there to serve as a temporary base for our marine. The succeeding administration after President Erap didn't follow up to improve it to become permanent base. It should be kept there. Wala naman nagpapalis. And in fact, should be improved to become our permanent base. Wala naman nagpapaalis. Ito talagang si JBR ito. Mahilig ko sa chismis yan. Dapat to sa showbiz yan, hindi sa Senado. Sa tingin natin, Sen. JB, hindi ka dapat dyan sa Senado, dapat sa showbiz ka. Hindi ka sa politika. Hindi ka lang the bad one, the wrong one ka pa. Kita nyo ho, narinig nyo yung sinabi ni JB. And in fact, should be improved to become our permanent base. Meron ba nagpapaalis? Sige nga, ilabas nyo nga yung agreement, yung secret agreement na sinasabi nitong si McCoy Jr. Na nakipagkasundo itong si Tatay Dig sa China na tatanggalin yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin. Sige. Ang Petrang Garabata. Mga dito pa lang makikita na natin kung sino yung mahusay dito sa magkapatid na to. Yung isa gumagamit ng sentido komon at yung isa puro chismis ang ginagamit. Ibang klase. Ready na ho ba kayo mga kababayan para panuurin itong kay Senator Risa Hontiveros? Itong banat niya na to kay Pastor Apollo Kibuloy. Sige, pakinggan ho natin. Tapos mag-react ho tayo dito. Sige, game. Kibuloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalong handang magpakamatay para sa kanya. Pugante na si Kibuloy. Sige, tuloy natin. Kaya huwag nang mag-alangan ng PNP na mabawiin ang mga armas niya. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya. Pero bakit parang nagbubulag-bulagan sila? The PNP should do better. Yan po yung mga politiko na pagka hindi nila nakukuha yung gusto nilang resulta sa mga ahensya ng gobyerno. Puputukan o. Kagaya na lamang ito. Ang binabalikan na nitong si Risa Hontiveros, PNP. Ibang klase. I urge the new PNP chief, Police General Romel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it's taking this long to locate the whereabouts of Kibuloy. 2 warrants of arrest na ang na-issue, pero hindi pa ma-arrest. Kahit gawin pang 100 warrant of arrest yan, Senator Risa Hontiveros, Kahit siya gawin pang 1,000 warrant of arrest yan, kung naniniwala itong si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya makakatanggap ng parehas na pagtalakay sa mga asuntong ibinabato sa kanya, hindi po talaga lilitaw yan. Ngayon pa lang walang boses itong mama. Wala yung tawag doon, yung kaso na ibinato sa kanya, yung unang warrant na ilinabas sa kanya. Ang tagal na ho nun, mga kababayan. 4 years ago. Hindi ho natin alam. Alam ko, na-resolve na yon, tapos inapila noong pumutok tong issue kay Senator Risa Hontiveros. Kaya yun na nga ho, mga kababayan. Hindi talaga lilitaw yan. At kahit na sa tingin natin 20 years from now, hindi nyo makikita kahit anino nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Pagka nagkataon, talagang hindi magpapakita yan. Together with his private army, Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Paano threat? Hindi naman sa pinagtatanggol natin si Pastor Kibuloy dito. Paano siya nagiging threat? Meron ba siyang inuhututan ng pera? Meron ba siyang rini-recruit na kabataan? Wala, hindi siya threat. Nananahimik ho siya ngayon. Hindi natin alam kung nasaan. Pero ang atin dito, sa ating nababasa sa mga kaganapan ngayon, hindi ko talaga siya makakakuha ng parehas na pagtalakay sa mga kaso na yan kung ngayon siya lilitaw. Ginawa rin naman yan nito si Senator Ping Lacson dati, di ba? Kay Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ko siya lumitaw. Hanggat hindi nabago yung administrasyon, hindi ko siya nagpakita. Kalaunan, naging senador pa siya. Pantakin nyo yun. Kaya, careful. Yan ang sinasabi namin dito. Maging careful kayo sa mga kinakalaban nyo. Dito kay General Bantag, naku po, mag-ingat kayo dyan.
pagkatapos ng administrasyon nitong si Makoy, malamang sa malamang baka maging senador pa yan. Tingnan po natin mga kababayan. Ah, yung nangyari kay General tawag dito, General Bantag, ganun din ho yung nangyari kay Senator Ping Lacson. Nagtago rin ho sila nung linabasan sila ng warrant. Kaya ano lang, ingat-ingat lang sa mga inaapi nyo ngayong administrasyon na to. Tandaan nyo, umiikot lang ang mundo. Kayo yung nasa administrasyon. Boying Remulla, Makoy Jr., itong si Risa Hontiveros, ingat-ingat lang. Huwag masyadong maging mayabang at matapang, ika nga. Kaya naman mga kababayan, pakinggan natin itong si Palangga, itong mga banat ni Palangga. Ito ito muna kay Congressman Pantaleon Alvarez. Ang masasabi lang ho natin dito, pagka nagpatuloy itong mga ganitong klaseng panggigipit at hindi na tayo makapaglabas ng ating saloobin, sinasakal nyo ang taong bayan. Ano ba namang masama sa sinabi nitong si Pantaleon Alvarez? Wala ho siyang masamang sinabi. Ang sabi ho dito, Rep. Pantaleon Alvarez may face a probe by the House Committee on Ethics due to his call for the armed forces of the Philippines to withdraw. Panawagan lang naman yun eh. Ano masama sa panawagan? To withdraw its support from President Bongbong Marcos Jr. Mas worse pa nga ang ginagawa ng mga oposisyon nung panahon ni Tatay Digong. Ibang klase ho, matitindi ho. Ito, panawagan lang to. Si Trillanes, ilang beses na nawagan sa armed forces yan. Sa mga ginagawa noong administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero hindi ho siya nakatikim ng Ethics Committee sa Senado. At matindi pa ho, merong Las Cañas, Matubato, at kung ano-ano pa. Inakusahan itong si Tatay Digong na manggagargar at nakaparami mo po mga kababayan. Ito, isang panawagan lang sa armed forces na mag-withdraw ng support sa administrasyon ni Marcos Jr. Yun ang nararamdaman nitong si Congressman Pantaleon. Ano magagawa nyo kayo dyan sa Ethics Committee? Wala, hindi na pwedeng manawagan. Hindi na po pwedeng manawagan. Natatakot kasi kayo, baka maraming matauhan sa ating mga kapulisan at kasundaluhan sa napakaraming kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Yun lang ho yun mga kababayan. Pakinggan ho natin to si Palangga. Imagine nyo, 35,000 live Yun! viewers. Yun na nga ba? Si Marcos Jr., nung kanyang kick-off rally na papunta na sa kick-out, hindi nga nakatungtong ng 15,000. 11,000 lang ang kanyang naabot. Sabi ni Ma'am Parvina, 37. Well, iba-iba. But again, umabot hanggang yung mahal nating Pilipinas nung nakaborlog ako, nasa 10K sila eh. So sabi ko nga, more or less nasa 15,000, 50, okay? So ano yung malungkot? Okay, dahil bago tayo mag-vlog, itong mga jutang GNMS, hindi lahat mga media, chinek ko, ang ABS-CBN, walang report. Wala silang balita na mayroong naganap na mga pagsasaya or movement o hakbang ng mga makikisig at mga maiisog kahapon. So tinignan ko ang ABS-CBN, wala. Ang Channel 5 o News 5, meron silang balita naman. Ang nakalagay ay ito 17 hours ago, ang sabi lang, nagtipon-tipon ang diehard supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tagum sa Davao del Norte para sa Defend the Flag Peace Rally ngayong linggo. Dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito'y sa gitna ng issue umano'y, ito'y sa gitna umano'y issue ng secret agreement ng dating executive sa China kaugnay sa West Philippine Sea. This is fake news. Look at you, News 5, jutang ginemis kayo. At mga kababayan, tapos ang nilagay nilang picture,
Obviously, ayaw nilang ipakita just in, ganyan. Just in, breaking news. Tapos ang pinapakita nyo, building. Kung di ba naman kayo mga jutang ginimes, Ayaw nila ipakita yung napakaraming tao na dumalo doon sa Maisog Rally. Okay lang yan. Kayo dyan sa mainstream media, enjoy. Enjoy nyo lang yan. Enjoy nyo lang yan. Kasi kayo pera-pera kayo dyan eh. Sa totoo lang. Dyan sa mainstream media, nakikinabang kayo sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya talagang binibaby nyo tong administrasyon na to. Okay lang yan. Ha? Huwag kayong magtaka sa mga susunod na panahon, talagang sa bagay, nasa social media din pala kayo. Talagang wala ho mga kababayan eh. Akala natin sa mainstream media, dati kasi hindi na nanonood ang taong bayan, pero nung nag-umpisa dito sa administrasyon na to, talagang ginalingan na po ng mainstream media ang paglalabas nila ng content sa social media. Kaya ayan, talagang imbis na sila ang maglabas ng mga napapanahon at makatotohanan na balita, ang ilinalabas ho nila puro fake news. Hindi tayo makapaghintay na pagka yung patapos na yung administrasyon nitong si Makoy, makikita niyo ho mga kababayan, sila magkakagatan. Yang mainstream media, babanatan ho ng matindi itong si Marcos Jr. Yan ho, tandaan niyo mga kababayan. Pagka nakita na nila yung kung sino mananalo, ay naku, doon nyo na makikita yung bias ng mainstream media na yan. Pera ho yan, pera, business ho yan mga kababayan. Yung mga nasa mainstream media na yan, wala naman ng mga prinsipyo yan. Kung saan sila kikita ng sandamukal na pera at kung kaninong politiko sila makakahingi ng kung anumang pabor ang gusto na isin nila, doon po didihit yung mga walang yan. Kaya wala po tayong tiwala sa ilalabas ng mga balita ng mainstream tapos media. kulang na lang ang ikuhain nyo yung ilaw lang. Nakita niyo mga kababayan? Ayan, kahit puntahan nyo yan. Kulang na lang ang kunin nila yung langit at wag ipakita ang libo-libong mga Pilipino. Sige Libo-libong lang, mga okay lang Davao yan. ang nandoon. Darating Tapos, tayo balik dyan. ako din caption. Kaya daw, nagtipon-tipon doon. Ay, basahin natin, dumalo ang anak ni Duterte na si Davao City Mayor Baste. Ito'y sa gitna ng issue umano'y ng secret agreement. Wrong! Very fact! Ang ina, ha? Mali talaga, Fake mali. news dahil ang Nakakalungkot ho nangyayari sa ating bansa, sa totoo lang. Kahit tayo ho dito, nalulungkot ho tayo sa mga pinaggagawa ng administrasyon ni Marcos Sr. Sobrang mali ho talaga mga kababayan. Ito, mainstream media naman kasi ito eh. Wala naman tayong magagawa. Talagang ganyan, mang SS yung mainstream media na wala ho tayong magagawa dyan mga kababayan. Bang nang maiisog, hindi po yon patungkol sa secret agreement na sinasabi ni Marcos Jr. Ang hakbang ng maisog ay isang pagpapakita ng pinagsama-samang boses dahil sa nararamdamang opresyon, suppresyon, tanim kaso, fabricated crime, droga nikoting, smuggling, kidnapping. Yon ang tungkol sa maisog, hindi sa secret agreement. Channel News 5, napakasinungaling ninyong mga ginayupak kayo. Sinungaling. Napansin ba doon? Binalita ba ng mga jutang ginimis na ito? Yung tungkol sa anong pinag-uusapan doon? Charter change. Na pangdorobo ng gobyerno ni Marcos Jr. at ni Romualdez panglilinlang sa taong bayan sa pagpupush ng puwersahang initiative para baguhin ang saligang batas para sila ay manatili sa kanilang pwesto. Yun! News 5! Napaka-fake news nyo. Kaya itong mga palangga ko, wag na kayong manood. Wag nyo na suportahan ang mga ganitong klaseng broadcasting company dahil napaka-fake news. Dapat kayo ang i-report eh. May pa-checker pa kayo mga packer, kayo mga jutang ginimis kayo. Galit na. Nabanggit ba dito? Yung emosyon na to si Binibining Maharlika talagang nabibigay niya sa mga viewers niya. Kaya bilib ho tayo dito eh. Saka ito pinakita ko na eh. Wala man lang pinakita sa na napakadaming tao, naghuhumiyaw ang libo-libong tao dahil sa nararamdaman nilang kahirapan at walang direksyon na pamumuno ni Marcos Jr. Correct. Bago pa umakyat ng bonggang-bongga ang blood pressure ko, which is
normal lang naman ang blood pressure ko. Punta tayo sa GMA News. At Ayan, ito GMA. yung balita. Ito ba ang quality nito? Tanginan nyo. Pawang katotohanan lamang, walang kinikilingan, chuba-chuchu. Di totoo yun. Yan na ang binalita Ang slogan dapat ng GMA7, pera-pera lamang. Yun lang. nila. No, kay GMA News 13 hours ago. Pera-pera lang. Basahin natin. Former President Rodrigo Duterte spoke at a gathering in Tagum City, Davao del Norte, Sunday evening, during which he criticized his successor's administration and efforts in some quarters to enact charter change. At least, kahit pa paano, yung title, hindi magandang title, kumbaga walang dating, pero at least hindi naman fake news. Pero tignan mo, picture lang, yan lang alam nyo, stock footage. Hindi naman ganyan ang naganap dun Napakaraming Punta tayo tao. kay Joey. Hi, Joey. Kasi nakita ko kay Joey dahil nandoon siya. Follow nyo ngayon si Balanga, Joey Cruz. Ito, punta si Palangginging. Okay, Joey, ito. Ito ang kay Joey. Yan, Ayan, kay Ma'am Joey. Ma'am Joey, na shout hindi magkamayaw ang taong bayan. Ang dami ng tao. Nakita nyo? Grabe. Ano So, na? nakita nyo naman na libo-libo ang tao. Kaya nga. Ayan, si Joey. Ayan. Payos Palangga. Ngayon, so anong pinapahiwatig natin dito mga kababayan? Ano ba tong mga media na to? Kaya sila hindi nag-uulat ng tama dahil sinisensor sila ng gobyerno ni Marcos Jr. Censorship, which is sinisensor talaga. Pero ang SMNI, tayo dito, pasalamat tayo sa lahat ng mga bonggang-bonggang mga vloggers, especially si Joey, sila Si Ma'am Joey. Third Floor, sila mahal natin ang Pilipinas, Ka Eric, Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie, ako, hindi ko pasalamatan ng sarili. Sino pa ang mga talagang nakikita mo? Kaya the reason why we have to support these people, kasi wala tayong asahan sa media. I-boycott nyo na yung mga jutang ginemis na yan. Kasi mga palangga, it's either duwag sila or ayaw nila pag-usapan yung mga newsworthy balita sa kapakanan ng taong bayan. Di ba sabi nga nila sila ay fourth estate? Sila ay katuwang ng taong bayan sa mga balitang dapat ninyong malaman. Kailangan malaman ng taong bayan kung ano nangyayari sa Davao. And the fact na nandoon ang former president, newsworthy yun. Former president yun eh. Di ba? Pero pagdating kay Bangag, naka-headline yung magme-make up ng pagkikipag-date-date ni ni Coting Jr. kay Lisa Tanas. Naka-headline yung kailangan mag-date sila dahil nakulangan na daw ng oras. Headline yun. Anong newsworthy? Binalita na rin natin yun eh. Ang OA nito mag-asawa na to, dapat sana kung gusto yung lagi kayo nagdi-date, huwag na kayo tumakbo sa pamahalaan. Araw-araw mag-date kayo. Sa bagay, di libre. Ito libre, no? Itong kapokpokan ni Lisa. Kadyutahan ni Coting. Newsworthy ba yon? Yun ba ay nakakatulong sa taong bayan sa pag-improve ng kabuhayan? Yo. Makakatulong ba yung kabigaan ni Lisa at ni Marcos Jr. na hindi naman na tinatayuan? Jutang, you know what? Kahit basahin nyo, the effect of the pulboronic use, long-term use is pototoy dysfunction. So ano yung binidate-date mo, Marcos Jr.? Hoy, media, newsworthy ba ang pagbiga-biga ni Marcos Jr. na mag-date-date sila? O newsworthy ba yung mga party-party na yan sa Malacanang? Although you have to report that para makita ng taong bayan na na ginagastos ng mga buwaka ng genemis na ito ang pera ng bayan. So wala na tayong pagtitiwalaan sa mainstream media. Yung Rappler, tinignan ko na dating very critical yung jutang genemis na mga yan kay Marcos Jr. Ni isa wala. It's okay, wala naman silang engagement. Walang engagement. Diba? Dilalangaw ng mga ita kasi mga sinungaling. Ngayon, mga kababayan, so ano nangyayari? Sinisensor ba? Duwag lang ba talaga to itong mga mainstream media? Hindi ko naman nila lahat. Baka hindi ko lang nakita. Yung iba nag-report ng bonggang-bongga. So ano dapat nilang i-report dyan? Pag media ka, lalo na isa kang malaking media, lahat is i-cover mo.
Syempre sa showbiz, dahil yan ang pinagkikitaan nila, yan ang bread and butter nila, yung mga chismis, tsuktsakan blues, yung mga hiwalayan, bigaan ng mga artista, yaang mga balitang yan. So ano yung newsworthy na dapat iparinig sa taong bayan? Para sa media. Wala, kasi it's either sila, sabi ko nga, ay naduwag, sinisensor sila. Well, sabi ko nga, paano ka maging duwag-duwag kung established ka na sa industriya or sa larangan ng broadcasting world? So it's either sinensor ka or nagpa-sensor ka kasi pinoprotektahan mo ang sarili mong interest. Or kaya ginagawa ng media, wala silang interest sa mga rally-rally, wala silang interest sa mga sigaw ng taong bayan kasi wala rin silang pakialam sa inyo dahil nga they are not really for the people. They are for their business. Baka daw magaya sa SMNI, sabi ni Correct. ni Palangga. Ay, hindi rin. Yung mga duwag nga, baka magaya sa SMNI, sabi ni Gay. Hindi. Meron, maganda ang binigay na deal ng administrasyon dito sa mga mainstream media na to. Bakit ang SMNI, sa kabila ng censorship, sa kabila ng panggigipit, ay nandoon pa rin? Ngayon, mga kababayan, balik ako sa Maisog. Kagabi, ipinakita ninyo sa taong bayan na buhay ang what? Ang inyong mga diwa. Kaya sabi ko, malapit na si Kuting mapagaya sa kanyang tatay. Malapit ka na Kuting magaya kay Erap Estrada. Okay? Yan ang nararamdaman nila ngayon. At nakarating sa akin, mga palangga, ay natutorete na itong mga hunghang, lalo na si Lisa Tanas, nanginginig na ang kanyang kipay dahil papunta na ang hakbang ng Maisog sa Luzon. Naku po. Hindi ko pa alam ang schedule, but I know for sure na magkakaroon ng hakbang ng mga isog diyan sa Luzon, mga palangga. So, ang mga matatapang, kayo man, sabi ko nga, kahit ano man ang inyong relihiyon, kung ano man ang inyong sektor na kinabibilangan, this is about your future. Doon sa hakbang ng paisog, paulit-ulit ang mga narinig nating hinaing. Ang statement ni Attorney Glenn Chong ay nandoon pa rin ang kanyang focus sa pangdaraya at pakikisabwat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa Smartmatic. At dapat talaga consistent si Attorney Glenn Chong sa kanyang laban. Kasi everyday yun, hindi naman tayo mag-iiba ng laban eh. Na bukas iba na naman ang ating pinagsasabi dito. No. Kasi ang ginagawa ng gobyernong ito ay everyday pare-pareho. Ano yung pare-pareho? Pagnanakaw, pagpapanalo sa loto, continuous ang bribery, smuggling, droga, loto scam. Ano pa? Abuse of power. Yun ang pinag-usapan kung paano abusuhin si Governor Edwin Hubahib. Kung paano buhayin ang kasong na-settle na. So yun ang mga pinag-usapan doon. Si Attorney Vic Rodriguez, nandoon pa rin yung kanyang pakikipaglaban about sa protektahan ang konstitusyon at wag linlangin ang mga Pilipino at wag i-bribe ang mga Pilipino sa jutang ginimes na charter change. Si Spokes Roque, almost the same pa rin yung kanyang mga statement about yung laban, yung pagsasalang sa mga kasundaluhan sa China. Binanggit din sa, dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Yan ang mga statement ni Spokes Roque. Ganon din ang Attorney Rodriguez, Attorney Glenn Chong. Wala akong nagbago sa panawagan itong mga dumalo doon sa ano na yun, doon sa Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters.
Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.